Ito na. Magandang gabi sa inyong lahat, minamahal na mga kapatid. Mga suki naming tagapakinig sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Ngayong gabi ay pasalamatan natin ang Diyos sapagkat meron ulit tayong pagkakataon na maipagpatuloy ang ating dating ginagawa na Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati ang ating mga suking tagapakinig sa palibot dito sa Kabatang, dyan sa Talisay, dyan sa Lusakan, dyan sa iba pang lugar na nandyan ang ating mga tagapakinig. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan at hindi ko kayo mga kilala. Subalit ako po ay nagagalak na nandyan kayo lagi, na sumusuporta, sumasubaybay at pumapatnubay sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Aking binabati rin ang ating mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa ibang lugar na nanonood ngayon sa ating programa live sa ating Facebook. Sa aking Facebook account at saka doon po sa account ng Isdarm Philippines. So good evening po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay ating muling isang guni sa ating Panginoong Diyos ang ating gagawin na pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin na nasa kaitasan ng mga langit, sa gabing ito nandito kami upang ipagpatuloy namin ang ating pag-aaral tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Meron kaming mahalagang pag-aaralan ngayong gabi at hinihiling ko na inyo kaming inyong buksan ang aming pag-iisip nang sa ganon ay maintindihan namin ang aming pag-aaralan. Tulungan po ang lahat ng mga nakikinig na makaintindi at tulungan niyo po rin ako na aking maibahagi ang mensahe na may kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Pagpatawad nyo ang aming mga kasalanan at protektahan ang bawat isa sa amin sa coronavirus na lumalaganap ngayon. At ipagkaloob nawa ang aming pangangailangan, pang-physical na kabuhayan namin at saka ang pang-spiritual din naman. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang paksa na ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol pa rin po sa pribilehyo natin na mga anak ng Diyos na mapalaya sa pang-aalipin ng kasalanan at ni Satanas at mabuhay na banal sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi pa rin po natin iiwanan yan. Hindi pa natin isasarado ang ating pag-aaral sa paksa na ito dahil marami pa po tayong mga katotohanan na dapat malaman ukol dito. Subalit bago tayo dadako sa pagtalakay ng iba pang katotohanan na may kaugnayan sa ating pribilehyo na mapalaya sa kasalanan, ay nais kong sariwain muna sa inyong isipan ang mga punto na pinag-aralan natin kagabi ukol sa paksang ito. Una, napag-alaman natin na sa John 8 verse 32 to 36 na ang mga sumasampalataya kay Jesus ay kailangan pa rin na mapalaya sa kasalanan. Yung actual na pagpapalaya sa kasalanan. Sabi niya sa kanila na inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At itinuro niya na ang katotohanan na makapagpapalaya ay walang iba kundi siya mismo na anak ng Diyos. Ikalawa, napag-alaman natin na ang layunin ng Diyos sa lubos na pagpapalaya sa atin na kanyang mga anak sa pang-aalipin ng kasalanan ay upang tayo ay magiging sakdal gaya ng ating Ama sa langit na sakdal ayon naman sa Matthew chapter 5 verse 48.
Ikatlo, na pag-alaman natin na si Jesus ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo noong siya ay nabautismuhan upang ganapin niya ang sagradong gawain ng pagpapalaya sa mga naging alipin ng kasalanan dahil sa pagsuway. Batay sa Isaiah 61 verse 1, Matthew 3:16 and 17, Acts 10:37, and Luke 4 verse 6 to 21. Ikaapat, na pag-alaman natin na ang gawain ng pagpapalaya sa mga tao mula sa pang-aalipin ng kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang legal na aspeto ng pagpapalaya na ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao noong siya namatay sa krus ayon sa 2 Corinthians 5 verse 14, Romans 6 verse 7 and 8 and 13. Kaugnay nito ay tinubos niya tayong lahat sa sumpa ng kautusan ayon sa 1 Timothy 2 verse 6 at Galatians 3 verse 13. At binili tayong lahat at ginawang legal na pag-aari ng Diyos at mamamayan ng kaharian ng kanyang anak ayon sa 1 Peter 1 verse 18 and 19 at Colossians 1 verse 12 and 13. Ikalima, na pag-alaman natin na sa ikalawang bahagi ng gawain ng pagpapalaya sa kasalanan, ang unang hakbang ay ang pag-aakay sa mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo upang sila ay sumampalataya kay Jesus. Sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan, aariing ganap at kupkupin bilang mga anak ng Diyos. Ayon sa 1 John chapter 5 verse 1, Galatians 3:26 at John chapter 1 verse 12. Ika-anim, na pag-alaman natin na ang legal na katayuan ng mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi na alipin ng kasalanan, kundi mga alipin na sila ng katuwiran at alipin ng Diyos ayon sa Romans 6 verse 18 to 23. Ikapito, na pag-alaman natin na ang mga anak ng Diyos, yamang sila ay mga alipin ng katuwiran, dapat sila ay hindi na mabuhay sa kasalanan, kundi mabuhay sa katuwiran. Dito po natin palalawakin ang ating kaalaman sa punto na ito. Saan po ba mababasa sa Bible na ang mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at sila'y nabautismuhan ay hindi na dapat mabuhay sa kasalanan, kundi sa katuwiran? Basahin po natin ang Romans 6 verse 1 to 4. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Yan po ang tanong. Ang sagot, huwag nawang mangyari. Verse 2, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Yan. O hindi bagay ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yeah. Ano po ang sabi sa ating nabasa? Magpatuloy baga tayo sa mga anak ng Diyos sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana? Ang sagot ni Pablo ay huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Medyo matalinghaga yung mga pangungusap na ginamit dito ni Pablo. Ano ang ibig sabihin ni Pablo dito sa ating nabasa? Sinasabi niya na noong tayo ay nabautismuhan, ipinahayag natin ang ating pagkilala sa katotohanan na noong si Jesus ay namatay at nailibing, tayo ay namatay at nailibing na kalakip niya.
At kung tayo ay kalakip ni Kristo sa kamatayan at pagkalibing, natural na tayo ay kalakip din niya sa kanyang pagkabuhay muli. Therefore, dapat ibilang natin na tayo ay namatay at nabuhay kalakip ni Kristo. Kaya't sabi sa verse 4, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yan po mga kapatid. Ito ang pribilehyo natin na mga anak ng Diyos na tayo'y makalalakad ng panibagong buhay. Anong uri ng buhay ang dapat nating ipamuhay ngayon sa pananampalataya? Basahin po natin ang sabi ni Pablo, Apostol Pedro, sa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 and verse 21 to 23. Kaya't ihanda na ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Magpigil kayo sa sarili at lubos na asahan ang pagpapalang mapapasa inyo kapag nahayag na si Hesukristo. Tulad ng mga masunuring anak, huwag na kayong mabuhay sa masasamang hilig na ginagawa ninyo upang wala pa kayong ulitin natin. Tulad ng mga masunuring anak, huwag na kayong mabuhay sa masasamang hilig na ginagawa ninyo noong wala pa kayong kaalaman. Ayun. Sa halip, kung paanong banal ang Diyos na tumawag sa inyo, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginawa. Sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Sa pamamagitan ni Kristo ay sumampalataya kayo sa Diyos na bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Paano inilarawan ni Pedro dito ang bagong buhay na dapat imabuhay ng mga anak ng Diyos na naniniwala na sila'y namatay at nabuhay muli na kalakip ni Kristo? Una, sinasabi na tayo ay dapat mabuhay na may pagpipigil sa sarili. So kung doon ay wala tayong pagpipigil ng sarili natin noon, ngayon na tayo po ay naipanganak muli, sumampalataya na tayo, dapat mabuhay na tayo na may pagpipigil sa sarili. Ikalawa, mabuhay tayo bilang mga masunuring mga anak. So kung noon po ay suwail tayo, dapagkat hindi nga natin kinikilala ang Diyos na ating Ama, nabubuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo masunurin, suwail, dapat ngayon maging masunurin na tayo ng mga anak. Ikatlo, ay huwag na tayong mabuhay sa masasamang hilig na ginagawa natin noong hindi pa tayo Kristiyano. Kung paano ang tumawag sa atin ay banal, ikaapat, dapat din tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Yan po. At ikaanim, dito pa, ikalima, ilagak natin ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Hindi doon sa makakaya natin. Hindi tayo magdepende doon sa magagawa natin, kundi doon sa Panginoon. Dapat maging maalab at taos sa puso ang ating pagmamahalan bilang magkakapatid. Yan po yung mga punto na binanggit ni Pedro kung papaano po tayo mabuhay ng bagong buhay na mga Kristiyano. Ano pa ang karagdagang paglalarawan ni Pedro sa uri ng buhay na dapat nating ipamuhay bilang mga anak ng Diyos?
Basahin natin ang second chapter ng First Peter. Kanina, first chapter yon eh. Ngayon sa chapter 2, verse 1 at saka verse 11 to 17. Kaya talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, paninirang puri. Ayan. Pag tayo po ay na born again na, naging anak ng Diyos, dapat talikuran na natin yung lahat na kasamaan. Nagbigay dito ng sampol tulad ng pandaraya. Huwag na tayong mandaya ng kapwa natin. Lalo na sa mga binata, huwag kayong mandaya ng mga dalaga. Bawal yun sa Kristiyano. Yung mga may asawa rin, huwag dayain ang inyong mga asawa. Bawal yan. At ano pa? Pagkukunwari. Yung mga nagkukunwaring umiibig, pagkatapos wala naman palang pag-ibig. Kunwari lang, maibigin, pero yun pala, sa likod ng kanilang sa loob ng puso, hindi naman talaga tunay na umiibig. Nagpapaibig lang, pagkatapos iwanan sa ere. Bawal yun. Pagkainggit. Bawal din ang mainggit. Huwag tayong mainggit pagka ang mga ibang kapatid natin ay lumalago sa buhay. Hindi tayo dapat mainggit doon. At paninirang puri. Huwag natin sirain ang puri ng iba. So, tuloy natin. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Iwasan ninyo ang makamundong pagnanasa na nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, ibig sabihin dito tumutukoy sa taong buhay. Nakakasira sa taong buhay, nakakasira sa physical, mental at spiritual ng tao. Iwasan ang lahat na yun. Yung mga nakakasira sa katawan. Yung mga gustong-gusto daw ng laman pero nakakasira naman sa katawan, sa emosyon, sa isip. Iwasan lahat yan. Mamuhay kayo ng kagalang-galang sa gitna ng mga di sumasampalataya. Ayun. Mabuhay daw tayo ng kagalang-galang. Okay? Upang higit na pinaparatangan, ayan, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, maging sa haring pinakamataas. O sa mga gobernador na inatasan niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat kalooban ng Diyos na sa paggawa ninyo ng mabuti ay inyong mapatahimik ang mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Yan. Hindi huwag mabuhay sa tulad ng mga taong bilanggo o alipin. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaang ito upang bigyang katuwiran ang pagtakip sa paggawa ng masama. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ayan. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ninyo ang mga kapatid kay Kristo. Matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Napakaganda ang paglalarawan ng Biblia dito sa bagong buhay na dapat ipamuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Sino ang sabi ng Biblia na dapat nating gawin na modelo o huwaran sa ating bagong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Pagpatuloy nating basahin ang 1 Peter chapter 2, pero dito tayo sa verse 18 hanggang sa 25. Mga alipin, buong galang kayong magpasakop sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi maging sa malulupit, sapagkat kapuri-puri na dahil sa pagkakilala ninyo sa Diyos ay magtiis kayo ng parusa kahit walang karanasan, kasalanan. Yan. Kahit pala wala tayong kasalanan, kung tayo pinaparatangan, tiisin daw natin yon. Kaya ito, magandang leksyon ito sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Pag merong nagpaparatang sa atin,
Ah, hindi kailangan na depensa tayo ng depensa sa ating sarili. Kung tayo daw ay pinaparatangan ng mali at tayo inuusig, at tayo ay kalmado lang, tinatanggap natin na kahit maparusahan, halimbawa kung pinalo ka, yung parusa ay palo, pinalo ka sa kasalanan na hindi mo naman ginawa, malulugod ang Diyos sa iyo. Ang kinasasama ng Panginoon ay yung parusahan tayo dahil sa gawa natin na masama. Ayan, tuloy nating basahin. Anong pakinabang kung kayo'y parusahan dahil sa paggawa ng masama? Ayun, walang pakinabang kasi hindi makapagbigay ng luwalhatian sa Diyos. Pero yung parusahan kayo doon sa paratang na hindi nyo ginawa, kaluluguran kayo ng Panginoon. Basahin natin. Ngunit kalulugdan kayo ng Diyos kung kayo'y magtiis ng dusa dahil sa paggawa ng mabuti. Ang ipinaratang lang sa iyo yung kasalanan na hindi mo naman ginawa. At pag pinarusahan ka dahil doon, tiniis mo, malulugod ang Panginoon sa iyo. Yun ang buhay ng Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag, sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa inyo. At nag-iwan siya ng halimbawa upang inyong sundin. So sino ang sinasabi dito na modelo natin ng mga Kristiyano? Na dapat na sundin natin, yung bagong buhay natin ay dapat ma-model o sumasang-ayon doon sa buhay ni Kristo na ating tagapagligtas. Yan. Kaya nga po tayo tinawag, sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa inyo, sa atin, at nag-iwan siya ng halimbawa upang ating sundan. Halimbawa, anong halimbawang iniwan niya dito? Wala siyang ginawang anumang kasalanan. Yon ang pinapatulad sa atin, yung mabuhay tayo ng walang kasalanan. Hindi tayo gumagawa ng anumang kasalanan. Ano pa? Sampol. At sa bibig niya ay walang kasinungalingang natagpuan. Napakaganda, no? Kung mabuhay tayo ng ganyan, medyo lubos ang ating kasiyahan na mararamdaman. Na yun ay bunga. Yung palang kasiyahan na totoo, na yung malalim ba na kasiyahan, ay bunga ng paggawa ng mabuti. Ayan. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gumanti. Kaya sa atin po, kapag merong nagchichismis sa atin, huwag na tayong magchismis din. Tandaan natin yon bilang mga anak ng Diyos. Pag may nagchichismis sa atin, huwag nating gantihan ng chismis. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ika nga. Pero wala sa Bible yun. Nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta. Pag tayo nagdusa, dahil pinaratangan tayo na gumawa ng mali, huwag tayong magbanta. Paano bang magbanta ang taong pinaparusahan? Halimbawa, nakulong, sabi niya, makalabas lang ako dito sa kulungan at tignan mo kung hindi ko pasasabugin ang utak mo. Ayan, pagbabanta yun. Hindi mo lang ako sagutin, tignan mo kung anong gagawin ko sa hindi kita patatahimikin. Yan yung mga pagbabanta. Hindi tama yun na espiritu ng isang Kristiyano. Si Kristo, yan, ang modelo natin. Sa halip, anong ginawa ni Kristo nung siya ay pinarusahan? Nagtiwala siya sa Diyos na makatarungang humatol. Yan. Ipagkatiwala lang natin ang ating kaso sa Panginoon. Hindi yung lagi natin na kailangan na pag meron tayong narinig na paratang sa atin na hindi tama, parang hindi na tayo makatulog na, kailangan talagang aking ito. Liwanagin ko ito. Hindi na kailangan yon. Sa bagay, may nagsabi naman sa akin, kung may pagkakataon, kailangang liwanagin para maintindihan. Tama din naman yon. Pero yung yung lagi kang parang kabang-kabaka na hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Kailangan mo na gagawa ka ng paraan to vindicate yourself. Hindi na tama yon. May nabasa nga ako yung ganun daw na mga
ilustrasyon ng isang writer. Si kapatid na Ellen White, sabi niya, yung daw bahay na mahina, yan yung kinakailangan na pag may pangamba na may bagyo, yun yung linalagyan ng yung tungkod, yung support ba? Yun daw mga talagang sadyang mahihina ang ugali. Yan yung yung nangangailangan lagi ng suporta. Pero yung bahay daw na na matibay, hindi mo nang kailangan nalalagyan pa doon ng suporta kasi matibay yun eh. So ang ibig sabihin, kung meron tayong ganyan na ugali, that is an indication na medyo mahina ang ating karakter. Kinakailangan palakasin natin yun sa tulong ng Panginoon. Okay, ano pa? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang mabigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naligaw ng landas, ngunit kayo ay nagbalik na kayo sa kanya. Siya na pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Napakaganda, no? So paano inilarawan ni Pablo paano naman inilarawan ni Pablo ang bagong buhay na dapat nating ipamuhay bilang mga anak ng Diyos? Yung binasa natin kanina ay paglalarawan ni Apostol Pedro. Ngayon naman, basahin natin ang paglalarawan naman ni Apostol Pedro. Romans chapter 12 verse 2, 3, 9 to 21. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan, kailangan po natin, tayo pong mga Kristiyano, kailangan natin ang pagbabago ng ating mga pag-iisip. Yung lumang mga pag-iisip natin, yung mga ang daming mga pamahin na ating pinaniniwalaan noon, palitan na natin yun. Huwag nang ipagpatuloy yung mga dating kaisipan. Yung mga dating paniniwala na hindi naman sang-ayon sa salita ng Panginoon, tanggalin na natin dun sa ating isipan. Ipalit na natin yung mga makabagong aral ng Panginoon na yon ang papalit sana sa ating pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayan. Verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog. Kaysa nararapat niyang isipin. Huwag na daw tayong magyabang kung ano daw yung kalagayan natin, hanggang doon o kayo magpakumbaba pa tayo. Huwag yung isipin natin na mas mataas kaysa yung lugar natin. Kung sa mga Koreano pa, sasabihin nila, you should know your place. Dapat alam mo kung ano ang lugar mo. Yan ang doon. Huwag tayong magyabang. Verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama, makisanip kayo sa mabuti. Ayan. So huwag tayong magkamali, huwag nating pagbaliktarin na yung kapuutan natin yung mabuti, tapos makisama naman tayo doon sa masama. Baliktad yun. Dapat sabi dito, ang kapuutan natin ay yung masama, at yung kaaniban natin, makisanip tayo doon sa mabuti. Verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Pagdating doon sa kapurihan, yung pagpuri, huwag tayong mag-uunahan kung sino ang pupurihin. Dapat paunahin natin yung iba, hindi yung tayo ang pagdating ng puri. Pag hindi nabanggit, hindi lang tayo pinasalamatan Hindi na rin tayo mapakali, bakit pinasalamatan siya ako hindi pinasalamatan. Bakit siya in-acknowledge siya, bakit ako hindi in-acknowledge. Hayaan mo na i-acknowledge nila yung iba, kahit hindi ka in-acknowledge. Okay lang. You don't have to be acknowledged doon sa mga ginagawang mong mabuti. Kung meron kang nagawang mabuti,
Ah, huwag nating hangarin yung ganun. Ah. Verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Huwag tayong magiging tamad mga kapatid sa ating pagsusumikap. Verse 12, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Ayan. So huwag tayong tamarin sa ating panalangin, at yung ating espiritu, yung ating sigasig ay paningasin lagi. Huwag yung yung sabi pa ng ating DJ dito, si Brother Rico, sabi niya, huwag patumpik-tumpik. Huwag na kayong patumpik-tumpik, sabi pa niya doon. Kailangan magiging masipag, masigasig, yan. And then verse 13, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, yan. Maging sensitive tayo sa pangangailangan ng ating mga kapatid. At pag tayo po ay may pwedeng maibahagi, maitulong, dapat handa tayo na tumulong. Sabi nga ng isang kapatid, minsan sabi niya, hindi lang naman ako ang mayaman. Marami naman ng mga kapatid ngayon ang mayaman. Dapat hindi lang ako ang tumutulong. Dapat marami, kasi marami naman na ang mayaman daw ngayon. Yan, tama naman yon. Sabi, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. At saka hindi lang yung mayaman ang pwedeng tumulong. Kahit yung hindi mayaman, pwede rin naman tayong tumulong ayon doon sa ating kakayahan. Yung mayaman, huwag na nating tularan na kailangan na tumulong tayo ng kasing laki ng tutulong ng mayaman. Hindi na kailangan yon. Di talaga natin kaya at hindi pwede yon. Tumulong tayo pero ayon doon naman sa kakayahan natin. Kung yung naitulong ng isa ay isang sakong bigas, ang naitulong naman natin ay 1 kilo, ay parehas lang tayo na tumulong. Yan. So, maging mapagpatuloy. Maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Ayun. Idalangin daw natin, i-bless natin yung mga umiusig sa atin. Huwag nating sabihin na gabaan kayo. Hindi sabi ng Bisaya, sumpain nawa kayo. Huwag tayong magsasabi ng ganyan. Ang sabi dito ay kailangan ng huwag tayong ganyan. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Yan. Ano pa? Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Ayan. Kaya maalala ko yung sabi ng isang kapatid lagi doon sa Baguio. Pagka merong mga namatayan, ay dapat todo suporta tayo. Ayan. Pumunta, mangaliw, magkandak ng services at saka iba pa. Pag may nagkasakit, dapat tumulong. Yan. At saka hindi lang yon, hindi lang doon sa mga ganun na okasyon na medyo sabi natin na tawag doon, malungkot na mga sitwasyon. Maging doon sa kagalakan. Kasi sabi dito, makigalak kayo sa nangagagalak. So halimbawa, graduation, kagalakan yon. O di, suportahan din. Pag sinabing punta ka doon sa amin na graduation party ng aking anak, di yan, punta din tayo. Pag may nag-birthday, suporta din, punta rin. Pumunta, hindi lang sa makikain, hindi lang pumunta para kumain, hindi lang yon. Kahit hindi pa kakain, okay lang na pumunta ka, just to give your what? Moral support. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. So itong kapakumbabaan ang isang magandang bagay na ating dapat pag-aralan. Sabi nga ni Kristo, dapat daw tayo maging bata. Ayan, yung mapagpakumbaba, hindi yung mapagmataas. Ano man ang estado
o katayuan natin sa buhay. Tayo man ay edukado na matatawag o kaya mayaman o yung mataas ang ating social status, pero sa attitude natin dapat mapagpakumbaba pa rin. Ayan. Hindi porket presidente ka na nag-uutos-utos ka na lang, akala mo hari ka na. Yun na yung sabi ng Spirit of Prophecy na kingly power. Dapat wala na yan sa atin yan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. O, yun yung sabi dito na yung revenge. Alam mo yun, yung spirit of revenge. Dapat talagang patayin natin yung ganun na attitude sa ating laman yun. Makasalanan, hindi talaga tama yun. Dapat patayin talaga yan. Tanggalin sa atin yung espiritu na yun. Yung mapagbayad ng masama sa masama. So, pag ikaw ay ichinismis nila, ichismis mo rin. Pag sinuntok ka, dapat susuntukin mo rin. Hindi tama yon. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. So, yon po mga kapatid. Tuloy natin. Kung maari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang ibig sabihin, mabuhay tayo na nakikipagkasundo, nakikipagkaibigan, nakikiayos doon sa ating mga kapitbahay, hindi yung palaaway. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay nagutom, pakainin mo. Kung siya'y nauha, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Yan. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So, merong gumawa sa iyo ng masama, huwag kang gagawa ng masama sa kanya. Yun ay gagawa ka ng mabuti sa kanya. Talunin mo yung masama sa pamagitan ng mabuting gawa. Yan. Romans 13 verse 8 to 14. Huwag kayong magkautang ng anong paman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapway nakaganap ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya. Huwag kang mangangalunya. Malinaw naman to. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. O huwag kang pinag-aralan natin ito na yung pagpatay, hindi lang yung aktual na kitilin mo ang buhay, pero yung layunin na saktan siya, yan, violation pa rin ng batas yan. Huwag tayong magtangka na saktan ang sinuman, whether emotionally, physically, or mentally. Huwag tayong magtangka na saktan ang sinuman. That is still violation of the law. Huwag kang magnanakaw. Huwag magnakaw ng ari-arian ng iba. Meron pa yung sinasabi na huwag kang magnakaw ng damdamin sa mga nanliligaw. Hindi ka pa nagpapaalam sa magulang, pinitas mo na yung kanilang na ninakaw mo na ang damdamin ng kanilang anak. Yan ang halimbawa doon ng binigay. Pag nanakaw pa rin yun. Ano pa? At kung mayroon pang ibang utos ay mauwi sa salitang ito na sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay isang katuparan ng kautusan. Magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisampalatayang ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Ano ba yung mga gawa ng kadiliman na dapat nating iwaksi? Yung mga kasalanan yan. Kasama na yung mga witchcraft, yung anong tawag doon? Witchcraft,
naintindihan nyo na yon, ha? Okay. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag tayong sa katakawan at paglalasing. Alam nyo, yung katakawan dito at paglalasing, yan parang mag-asawa yan Kaya pag may inuman, may alak, may pulutan. Ayan, yung karne at saka alak, yan parang mag-asawa yan. Sabi dito, huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag iinom sa mga inumin na nakakalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesus at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Okay, so napakaganda, no? Ano ang masasabi ninyo mga kapatid dito sa uri ng bagong buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin ng mga anak ng Diyos na inilarawan sa Biblia ni na Pedro at Pablo? Di pa nga natin nababasa yung paglalarawan ng ibang mga apostol at mga propeta. Nagagandahan ba kayo? Totoong maganda ito mga kapatid. Gusto ba ninyo ang ganyang buhay na malaya sa kasalanan? Sa maiksing salita, nais ng Diyos na tayo ay lubos na malaya sa kasalanan. Bakit po? Dahil ang kasalanan ay tulad ng sakit na kanser na kung manatili sa ating katawan ay unti-unti tayong papatayin. Kahit pa may operasyon at tatanggalin yan, kung hindi natanggal lahat, may naiwan na kaunti, ilang mga cancer cells yan na naiwan, sapat na yon. Lalaki at lalaki yan hanggat sa makapirwisyo pa rin sa atin. Maalala ko yung isang auntie ko na operahan yun ng cancer doon sa kanyang colon. Pinutol yung kanyang colon, tapos nagbinutas dito sa kanyang tagiliran, doon na lang siya tumatay. 1 taon, parang okay lang siya sa 1 taon. After ng 1 year, bumalik. Bakit bumalik? Hindi naman sa totoong bumalik. Yung tinanggal, wala na yun. Yung tinanggal, hindi naman bumalik yun. Pero may naiwan. Yung naiwan, lumaki ulit. Ayan. Nung lumaki na, wala na. Hindi na pwedeng, ang tawag doon, operahan uli. Kaya yun ang kanyang ikinamatay. Yan po, ganyan din po ang sakit. Kaya kailangan na ito'y lubos na maalis. Ang idea ng lubos na malaya sa kasalanan ay yung hindi ka na talaga gumagawa ng kasalanan. Sa makatwid, ikaw ay sakdal o banal gaya ni Jesus na hindi nagkasala sa tanang buhay niya. Ayan po ang gusto ng Panginoon. Napakaganda. Baka sabihin naman ng ibang nakikinig, too good to be true. Pero pwede pong mangyari yan. Although marami po ang hindi naniniwala na pwedeng mangyari. Marami po talagang hindi naniniwala. Kamakailan lang ay may nabasa ako doon sa post na sinasabi doon na isa daw sa mali na aral ay yung aral na nagsasabi na ang mga Kristiyano ay pwede na lang maabot ang perfection of character bago dumating si Jesus Christ. Sa kanila, mali daw yun. Pero hindi po mali. Yan ang tama. Yan ang tama. Kaya lang, ayaw nilang maniwala doon kasi hindi yun ang kanilang naintindihan na buhay. Hindi kasi si Kristo ang kanilang naintindihan na modelo na dapat nilang sundan na bilang mga anak ng Diyos. Kaya ganun. Iba yung kanilang model. Aywan ko kung sino ang kanilang model na gustong tularan. So ito ang ikalawang bahagi ng gawain ng pagpapalaya sa kasalanan na gusto ni Kristo na gawin para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Na aktwal na palayain niya sila sa pang-aalipin ng kasalanan upang hindi nila sundin o susundin ang dikta ng kasalanan na nasa kanilang laman. Ang tanong, kaya ba natin sa ating sariling lakas na ipamuhay ang ganitong uri ng pamumuhay?
nalubos na malaya sa kasalanan na walang tulong mula kay Kristo? Kaya ba kaya natin yan o hindi? Hindi po. Napag-aralan din natin yan kagabi at uulitin ko, hindi po natin kaya yan mga kapatid sa ating sarili. Kahit tayo ipinanganak muli at totoo, ay wala pa rin tayong sapat na kakayahan sa ating sarili na makalaya sa kontrol o pang-aalipin ng kasalanan. This is something that we cannot do by ourselves. We need a Savior, mga kapatid. Binasa natin ang karanasan ni Pablo sa Romans 7 verse 14 to 21 na kung saan ay sinubok niya na mamuhay na banal sa kanyang sariling lakas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Alam niyo kung ano ang napatunayan niya sa kanyang sarili batay sa kanyang karanasan, mga kapatid? Ito ang sabi niya sa Romans 7 verse 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Yan. Anong sabi niya? Nalalaman niya. Nalalaman ko, sabi ni Pablo, sa akin. Ibig sabihin, napatunayan niya sa kanyang sariling karanasan, na sa kanyang sarili ay walang naninirahan na mabuti. Sapagkat, sabi niya, ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Yun lang ang kulang. Yung pagnanasa, meron. Yung pagnanasa na huminto sa pagkakasala, umiwas sa kasalanan, gumawa ng mabuti, nandyan. Pero yung kakayahan para ipatupad yung pagnanasa na yun ang wala. Yun ang punto kung bakit kailangan natin ang tagapagligtas. Kung ano man ang totoo kay Pablo, totoo rin sa atin. Sa English sabi, what is true to Paul is true to all of us. Mabuting bagay kung matuto tayo sa karanasan ni Pablo, mga kapatid. Not always na matuto tayo sa ating karanasan. Well, okay naman na matuto tayo sa ating karanasan. Pero may kasabihan na while it is true and it is good to learn from our own experience, it is much better to learn from the experience of others. Bakit? Sa paraan na yon, you will spare yourself from pain. Kasi doon, when you learn from your own experience, usually yung lesson na mararanasan mo is a painful experience. But if you could learn from the experience of others, you don't have to go through that pain bago ka matuto. So, yun po ang aral na dapat tandaan natin, mga kapatid. So, matuto tayo sana kay Pablo. We don't have to go through that process. Kaya ang aking payo ay huwag na ninyong subukan na lalaya sa kasalanan at mabuhay na banal sa inyong sariling lakas, sapagkat siguradong mabibigo kayo. Sinubok na ni Pablo at siya'y nabigo, kaya't siya'y sumuko at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga niya kaya. Kaya't siya'y dumaing na nagsasabi sa Romans 7:24, abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nawa ay magsilbing aral ito sa atin na mga Kristiyano, mga kapatid. Kahit mayroon po tayong degree o title na kung tawagan ay MBSS, ay huwag po nating ipairal dahil talagang mabibigo po tayo. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng title na MBSS? Ibig sabihin po, mga kapatid, masyadong believe sa sarili. Yan. Masyadong believe sa sarili. MBSS. Self-confidence works in other areas of our life, but it does not work in this case, mga kapatid. Nawa ay wala sa atin ang Kristiyanong masyadong believe sa sarili. Sana ay magtatangka na lumaya sa kasalanan at mamuhay na banal sa kanyang sariling lakas. Bagkus ay aminin natin na ang ating powers ay hindi sapat upang labanan ang kapangyarihan ng kasalanan na nananahan sa ating laman. At dumaing tayo tulad ng ginawa ni Pablo. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Kung tayo po ay dadaing ng ganito,
naniniwala po ako na si Jesus ay darating kaagad at sasabihin niya yung gaya ng sinabi niya sa mga Hudyong nananampalataya sa kanya doon sa John 8 verse 32 and 36. Sabi niya, at inyong makikilalang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Yan po ang i-offer ng Panginoon sa atin. Once po na tayo ay dumaing, aba ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan, na hindi pwedeng makalaya sa kasalanan? Darating yan si Kristo. Kikilalanin mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ipapakilala niya ang kanyang sarili. Ako ang katotohanan, at kapag ako ang magpalaya sa iyo, tunay na ikaw ay laya. Liban dito ay ako'y naniniwala na sasabihin din ni Jesus ang sinabi niya sa kanyang mga lagad noon sa John 15 verse 4 and 5. Ituturo niya kung ano ang sekreto ng matagumpay na pamumuhay na Kristiyano. Sabi niya, verse 4 and 5, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na makakabit sa puno. Gayon din naman, kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa English, without me, you can do nothing. Ayan po ang sekreto pala ng matagumpay na pamumuhay bilang isang Kristiyano, na makaiwas, mapalaya sa kasalanan at mabuhay ng banal, ay kailangan na tayo'y laging nakadugtong kay Kristo. Sabi ng isang kapatid, moment by moment na connection kay Jesus Christ. Tayo mga kapatid ay tulad ng isang sanga na hindi makapagbunga ng mabubuting bunga sa ating sarili. Yan po ang sinasabi ng verse 4. Maliban na tayo ay nakakabit kay Kristo na siyang puno. Ito ang sekreto ng matagumpay na pamumuhay bilang Kristiyano. Ito ang sekreto para tayo po ay mapalaya doon sa kasalanan, aktual na mapalaya sa kasalanan at mabuhay na banal. Sabi ni Kristo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ayan po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin doon, may mutual connection. May cooperation between man and Christ. Tandaan natin na dito sa gawain ng paglaya sa kasalanan at pamumuhay ng banal ay kailangan ang pakikipagtulungan natin kay Kristo. Christ works and we too must work. Paano po tayo makipagtulungan kay Kristo sa gawain ng paglaya sa kasalanan at pamumuhay ng banal? Basahin po natin ang James 4 verse 7 to 10. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga taong nagdadalawang isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Magdalamhati kayo, maghinagpis kayo at tumangis kayo. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagdadalamhati. Palitan ninyo ang inyong katuwaan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Yan po. Kaya dito mga kapatid, pagdating dito sa overcoming sin and Satan, yung mga mahihina, yun ang mas may malaki na porsyento na magtatagumpay. Bakit po? Dahil sa kanilang kahinaan, damang-dama nila na hindi nila kaya. So, the tendency is lumapit talaga sila kay Kristo. Whereas yung mga may MBSS na titulo, yung mga
masyadong believe sa sarili, hindi nila ma-appreciate na lumapit kay Kristo kung minsan. Kasi meron silang feeling na kayang-kaya nila. Katulad lang ng doon, may mga pag-intindi kung minsan sa Biblia. Pag mataas ng pinag-aralan at nag-aral daw siya ng tinatawag na hermeneutics, at saka yung mga iba pa, naka-Doctor of Divinity siya, ayun, mayabang na. Sabi niya, kayong mga ordinaryong taong hindi nag-aral ng theology, hindi niya maintindihan. Kami ang nakakaintindi dahil kami nag-aral ng theology. Ayan. So, ang tendency doon, dahil sa ganon, hindi sila nagpe-pray na humihingi ng wisdom from God. Whereas, yung ordinaryong tao, hindi na mga nakatapos ng theology, dahil dama niya ang kanyang kakulangan, kaya, yun ang nagtutulak sa kanya na lumapit talaga kay Kristo at i-claim na yung James 1 verse 5 na sabi, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. Na siya ang magbibigay. Dahil pray siya ng pray, tutulungan siya ng Panginoon. Bubuksan ang kanyang pangunawa at maintindihan niya ang mga karunungan ng Diyos, yung mga sikreto, yung mga tunay na mensahe ng Panginoon na nasa Biblia. Tulad ng nangyari doon sa mga uneducated disciples of Jesus Christ, na mga fishermen lang, na tinulungan ng Panginoon. He opened up their understanding. Kaya nga, medyo mas malalim ang kanilang unawa kaysa yung mataas ang pinag-aralan ng mga scribes and Pharisees and mga priests. Yan po mga kapatid. So, paano daw po tayo makipagtulungan sa Diyos? Unang-una, first step ganito. Sabi niya, ipasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Yan ang una. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Yun po ang first. Siyempre, second step doon, pag nagawa mo na ipasakop mga sarili sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Yan, hindi lalayo. Lalayo. Yan ang tama na Tagalog. Okay. So, ipasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya na may pagtitiwala sa Kanyang kakayahan. Huwag tayong magdadalawang isip. Kung mayroon tayong kasalanan, sabi ng 1 John 1:9, na ipagtapat natin ang ating kasalanan sa Kanya. Huwag nating pairalin ang ating pride. Sabi doon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Yan po ang first and foremost, yung pagpapakumbaba natin sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong mahiya dahil nangako naman ang Diyos na kung meron tayong kasalanan, lumapit tayo sa Kanya, ipagtapat natin at may pangako na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan natin. So huwag nating pagtakpan ang ating mga kasalanan dahil lalo tayong hindi tutulungan ng Diyos. May mga tao na kapag may sinabi, meron akong nabalitaan na ganito, ginagawa mo daw ang ganito, nako, todo, ang tawag nila doon, todo deny. Kaya sabi ng iba, sige, deny pa more. Pero hindi po tama yung attitude na yon. Tapos ipangangatiwiran kahit na mali, ayaw nilang kailangan. Ito naman ang isang klase ng pride. Aaminin niya na ginawa niya yung bagay na yun, pero hindi niya kikilalanin na yun ay mali. Kasi masyadong marunong siya sa, ano ba yun? Logic, philosophy, o philosopho, tawag doon. Laging pinagkakatuwiran ng kanyang sarili. Self-justification ang tawag doon. Huwag po tayong masanay sa ganyan mga kapatid dahil hindi po tama. Alam naman natin talaga kung ano ang ating ginawa. Kaya, huwag na nating pagtakpan. Hindi tayo magtatagumpay kung doon tayo magtatakip-takip sa ating mga ginagawa. Tanggi tayo ng tanggi. Wala man lang tayong aaminin kahit ang dami ng mga nagpapatutuo, tanggi pa rin ng tanggi. Hindi po tama yun. Sabi ng Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng
kaawaan. Ayan mga kapatid. So yon po ang first and foremost. Ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon, magpakumbaba tayo, at kung meron tayong kasalanan, ipagtapat natin para tayo po ay patatawarin. And then second step, pag ginawa po natin yon, lumapit tayo sa Diyos at ipinasakop natin ating sarili sa Kanya, at ipinagtapat natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay patatawarin. Then we are ready for the next work that God promised to do for us. Ano ba yung next na gagawin ng Panginoon? Ang sunod na gawain pagkatapos na tayo mapatawad ay, He will cleanse us from all our unrighteousness. Tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Anong ibig sabihin nun? He will give us the power to keep us from falling into sin. Ibig sabihin nun, pag pinatawad na tayo doon, lininisan na tayo, pagkakalooban tayo ng kapangyarihan para hindi tayo mahulog at madumihan ulit. Hindi natin matutulad yung ilustrasyon sa Biblia na yun daw baboy, pagkatapos ng paliguan mo, anong gagawin niya? Babalik naman doon at tawag doon? Madumi. Doon na naman siya sa putik, maligo doon sa putik. Maputikan na rin, madudumihan na naman. Yung iba namang ilustrasyon ng Bible, kagaya ng aso na sumuka, kakainin niya ngayon yung kanyang isinuka. Ayan. Ang gagawin ng Panginoon yon, pag tayo pinatawad, lilinisan daw po niya tayo. Okay? So hindi lang forgiveness ang kailangan natin, kundi after forgiveness, He will cleanse us. So yung aalisin niya sa atin, yung pahihintuin niya tayo doon sa paggawa ng masama para hindi tayo muli na madumihan. Yun ang programa ng Panginoon. But this one needs our cooperation. Ang tanong, kaya ba ng Panginoon na i-prevent tayo, na panghawakan tayo, na pigilin tayo sa pagkakasala? Yan ang tanong. Ito ay lumang tanong na ito, tinanong na ni Haring David ito. Mababasa natin sa Psalms 56 verse 13. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Paano ba iniligtas ng Panginoon si David sa kamatayan? Di ba nung nagkasala siya? Nagkasala siya? Ano ang parusa ng kasalanan? Kamatayan. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinatawad siya, kaya nailigtas siya doon sa kamatayan. Pag tayo po ay pinapatawad ng Panginoon, nailigtas na tayo doon sa kamatayan. Dahil kung hindi tayo patatawarin, siguradong mamamatay tayo. Dahil yan ang nagkasala, sabi doon ay dapat mamatay. So, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, sabi ni David, ibig sabihin, pinatawad na siya. Ang tanong niya, ang sunod na tanong niya ay ganito, hindi mo ba ililigtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Ayan ang katanungan. After po na isuko natin ang ating sarili at patawarin tayo ng Panginoon, kaya ba ng Panginoon na pabigyan tayo ng kalakasan, tulungan tayo para hindi mahulog muli sa kasalanan? Yan ang tanong ni Pablo. Meron ba tayong kasagutan yan? Ano ang sagot nyo mga kapatid? Ang sagot po ng Biblia ay mayroon siyang kakayahan na pigilin tayo na huwag mahulog. Saan po mababasa? Doon po sa aklat ng Jude chapter 1 verse 24. Sabi dito, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ayun. Kayang-kaya pala ng Panginoon yon. Tayo hindi natin kayang ingatan ang ating sarili upang hindi magkasala. Pero, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Meron tayong tagapagligtas na may kakayahan na ingatan tayo, pigilan, para hindi na muli magkasala. At makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Ayan.
Dapat tayong magtiwala dito. Mga kapatid, maraming mga sekta ngayon ang hindi naniniwala na ang kanilang Diyos ay kaya nila, na kaya niyang ingatan sila na hindi magkasala. Tanggap na nila na para bang nagsettle na sa kanilang isip na meron kasi yung kaisipan, sabi, to err is human, to forgive is divine. So tanggap nila, tao lang naman kasi ako Ayan, ako tao lamang. Kaya pag nagkasala, bakit mo ginawa yan? Tao lang kasi ako. Tao lang kasi, tama yun. Pero sa isang Kristiyano, hindi dapat nating pairalin yung tao lang kasi ako. Bakit? Kasi meron tayong tagapagligtas Ang makapagsasabi lang dyan sa mga kapatid, yung tao na walang kilalang tagapagligtas, na sarili lang niya ang alam niya, siyempre, bagamat nung una, iniisip na siguro kayang kong tayuan yan. Pero, pagkatapos na paulit-ulit na nahulog, nagkasala, surrender na siya, sasabihin na talagang hindi ko na kaya, tao lang talaga ako. Pag pinapagilitan mo, sabi niya, aminin ko naman, tao lang talaga kasi ako. Ayan. Pero sa isang Kristiyano, tama din na acknowledge natin tao lang tayo, nagkakasala. Pero hindi yon ang excuse para patuloy tayong magkasala because we have a Savior. We have a Savior na may kakayahan na ingatan tayo upang hindi tayo magkasala. Yan po ang sinasabi ng Jude chapter 1 verse 24. Kaya yung mag-ingat tayo dito sa mga sekta na yon na nangangaral na hindi daw pwede ng isang tao ay makaiwas talaga sa kasalanan habang nandito sa lupa. Pag nandun na sa langit, saka na, hindi na magkasala doon. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, nandito pa tayo sa makasalanang laman, hindi talaga tayo pwedeng huminto sa pagkakasala. That is a denial of the existence of Christ as the Savior of sin. Kawalan ng pananampalataya po yan, mga kapatid. Kaya kung ang sekta po na kinakaaniban natin ay ganun ang turo, ay talagang hindi makakatulong sa iyo yan para ikaw po ay mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos na malaya ka sa kasalanan at mabuhay na banal. Kaya ang pinakamabuti dyan sa ganyang relihiyon, iwanan mo na yon dahil siya ang magdadala sa iyo sa impyerno. Impyerno talaga ang pagdadalhan sa iyo yan. Kahit yung ang signboard niya ay langit. Kahit yung kung parang sasakyan ba na ang signboard niya ay langit, pero ang patutunguhan niya ay impyerno. Dahil sa kanyang, makikita naman yan dahil sa kanyang pinanghahawakan na doktrina. Okay. So pagkatapos po na ipagkaloob ng Panginoon sa atin yung kapangyarihan para tayo ay tumayo at hindi mahulog, dapat gamitin natin yun. Hindi yung binigyan ka na nga ng power, hindi mo naman gagamitin. Dapat pag binigyan ka na ng power ng Panginoon, you have to use it. Kaya dyan na magagamit yung James 4 verse 7, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Kahit binigyan ka na ng sandata, hindi ka naman lumalaban. Papaano yun? Nakatayo ka lang. Ibig sabihin, wala kang effort na ginagawa. Hindi po pwede yun. Ang mangyayari doon, pag wala kang effort na ginagawa yun, ay bibiktimahin ka ng kaaway. Tatargetin ka. Kaya meron yung prinsipyo na yung sinasabi na the best defense is an offense. Ayan. Lalaban ka talaga. Ipaglalaban mo yung karapatan mo. Sinabi nga na ikaw malaya. Kahit na sasabihin ni Satanas, dumating na yung diablo, ay hindi mo pwede yan, hindi ka pwedeng umalis sa akin. Matagal na tayong nagsama. Matagal mo nang ginagawa yun. Matagal ka nang nagbibisyo ng ganyan. Huwag mo nang tangkahin pa na bitiwan yan. Dahil hindi mo kaya. Ang sasabihin mo naman yan, sa aking sarili hindi ko kaya. Pero sa pangalan ng aking tagapagligtas na Jesus, kakayanin ko sapagkat siya ang magbibigay sa akin ng kakayahan. Yun, dapat ipaglaban mo rin yun.
Huwag kang anong tawag doon, parang paalugoy-lugoy, pahina. Matatalo ka talagan. You have to be actively engaged in the warfare. Harapin mo talaga yan, huwag kang tatakbo. Binigyan ka ng mga armas ng Panginoon, ayaw mo pang gamitin, di useless. Kailangan po talagang tayong lumaban. Sa Romans 6 verse 12 to 16 sabi, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Ibig sabihin na huwag ngang maghari, dapat huwag mong payagan. Sa verse 13 sabi, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Huwag mong ihandog. Yung sangkap mo, kaya mo naman pigilin yung kamay mo. So, pang nanakaw, sabi, gamitin mo naman yung utak mo, i-command mo yung iyong kamay, huwag mong pulutin yan. Hindi sa iyo yan, bawal yan. Kaya meron yung dyan, yung lumalapit-lapit na tukso. Umalis ka. Huwag mong salubungin. Yan. Yun yung ibig sabihin. You have to actually labanan mo talaga yun. Pagka naka-steady ka lang, standby ka lang, hindi ka lumalapit nga, pero hindi ka naman nagre-resist, ikaw ang linalapitan. Hindi ka naman lumalaban, di wala din. Sila ang maghuhulog sa iyo sa kasalanan kung hindi ka mag-resist. Kaya nga sabi doon, submit yourself unto God and resist the devil and he will flee from you. Pero kung hindi ka mag-resist, ay wala, talo ka lagi. Tapos magsisi ka naman, pasensya na Panginoon, nahulog na naman ako. Kasi hindi ka nga uma-action, hindi ka lumalaban. Ayan. Kaya sabi, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ibig sabihin, magiging busy ka sa paggawa ng mabuti para wala ka na rin panahon sa paggawa ng masama. Alam nyo, sabi na, bakit nahulog daw si David? Kailan nahulog si David? Nung panahon na siya po ay relax. Kasi pumunta yung mga doon, yung kanyang mga sundalo sa digmaan, naiwan ba naman siya doon sa palasyo, pa-relax. Tapos nagpapahangin doon. Sa kanyang pagpapahangin, may natanaw siya na naliligo. Yun, dinatukso tuloy siya. Pero kung active sana siya na nandun sa pakikipaglaban, hindi sana siya nahulog. Ayan. So, kung gusto po natin, dapat maging active tayo. At yung pinapagawa ng Panginoon na gawin mo yan. Magsipag ka sa paggawa ng mabuti at mawawalan ka na ng opportunity na gumawa ng masama. Sabi ng survey, most of the people who are committing crimes are those who are not actively working. Kaya sabi ng pastor natin noon, pastor namin noon, si Brother Sores, sabi niya sa akin, yun daw idle hands. The idle hands are the best tools of Satan. Yung kamay na walang ginagawa, yun ang magiging tools daw ni Satan para gumawa ng masama. So don't be idle. Sumikap tayo sa paggawa ng mabuti para isang paraan yon na makaiwas sa paggawa ng masama. Yan po mga kapatid. Marami pa tayong dapat na discussion dito mga kapatid, pero hindi na pumapayag ang ating panahon ngayon. Lumagpas na tayo dun sa 1 oras na Kaya maraming salamat Panginoon, sa pagpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po napagkapag-aral. Yon po ang ating conclusion mga kapatid. Para tayo matagumpay na makaiwas, makipagtulungan tayo po sa Panginoon, magpasakop tayo sa Kanya, anumang kasalanan meron tayo, pagtapat natin sa Kanya, humingi ng tulong, isuko natin ang sarili natin, humingi tayo ng kapangyarihan. Pag ipinagkaloob tayo sa atin ng kapangyarihan, huwag tayong magiging idle. Gamitin natin yon. We have to fight the good fight of faith.
Hindi yung maging standby ka lang, mga kapatid. Kasi kung hindi ka makipagtulungan din, aasahan mo na gagawin ng Panginoon ang lahat, ay hindi po pwede yun. You have to do your part para magkatagumpay. Ang Panginoon, gagawin niya ang kanyang bahagi. Gawin din natin ang ating bahagi, mga kapatid. Yan po ang sekreto ng pagtatagumpay, sekreto kung papaano po tayo makaiwas, mapalaya doon sa kasalanan at mabuhay ng banal. Ito po yan po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin para sa ating pagsasara. Dakilang Diyos, sa kaitasan po ng mga langit, maraming salamat sa inyong tulong sa mga paglilinaw na ginawa ninyo sa amin. Napakaganda po ang inyong panukala para sa amin na inyong mga anak. Gusto niyo po na talagang lubos na kami ay mapalaya sa kasalanan para wala pong papatay sa amin unti-unti, kundi maging malaya kami at mabuhay ng malinis, mabuhay ng banal ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong paglilinaw sa amin. Ito hindi namin magagawa ng aming sarili, kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Na kung meron mang nahihirapan dito, udyukan niyo po at tulungan niyo po kami na talagang makipagtulungan naman kami, gawin namin ang aming tungkulin at tulungan niyo po kami na mapanagumpayan namin ang mga kasalanan na siya ang nagbibigay ng problema sa aming buhay dito sa lupa. Itong aking dalangin, kalakip ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Okay, good night po mga kapatid, mga suki naming tagapakinig sa radyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po sa mga viewers natin sa Facebook. God bless us all and good night.